Iyakin pala talaga tong si Sara Duterte. Iyakin, guys. Iyakin. Alain niyo yun, mga Ojero. Nag-iiyak si Sara dahil binawasan ang kanyang security. Grabe ka naman. Grabe ka naman, BP. As if may epekto yan doon sa 433 mo noon. Anak ka ng tipaklong. As if, di ba, mga Ojero, may 433 ka na dati. Tapos ngayon, binawasan ka ng 75, nagagalit ka. Iyakin na wala. Tantrums eh. Ano nga, bata? Let's go. Tignan niyo yung balita. Ito kasi sabi sa balita. Sabi daw ng PNP. Hindi, sabi pala ni Sara. Nagsubok si Sara eh. Sara Duterte, PNP took away all 75 cups in my detail. Oo. Wawa naman si ako. Vice President Sara Duterte said the Philippine National Police has taken away all 75 members of the PNP police and security group assigned to her detail. Wow. Yain yan. Yung statement niya. Yung statement niya. Ayan. Mamaya na kayong lahat. Ito yung statement. Lang ya. Nakakatawa naman ito si Sara. Sabi ni Sara, official statement of Sara Duterte on the notice of relief issued against all 75 personnel of the PNP Police and Security Group. PNP PSG. Sabi, I confirm that on July 22, 2024, an order was issued by the Chief of Philippine National Police relieving all the 75 PNP Police and Security Group personnel, sabi niya, that were previously assigned for my protection. Oy, wow. Sa maloob niyan, I want to assure the public that this order will not affect my work in the police, in the office of the Vice President. Okay. Pabida. Parang laki ng sakripisyo mo, Taya. Wow! Nabawasan po ako ng police. Nabawasan po ako ng PNP. Nabawasan po ako ng 75 PNP security detail. Oh my God. My life is over. Yain yan. Laki na sakripisyo mo, Taya. Pero kahit na wala na ako ng security detail, gagawin ko pa rin yung trabaho ko bilang Vice President. Lang yata. Kahit po binawasan ako ng security, gagawin ko po ay trabaho bilang Vice President. Oh my God. Wow. Laki ng sakripisyo mo, Teno. Kami nga, walang security. Kami nga mga hampas lupa, walang security. Nabubuhay naman kami araw-araw. Anak-anak, tipaklong. Anyway. Tuloy-tuloy pa rin ang ating trabaho upang mapagatin tayo ng serbisyo sa mga kababayan. Lalo-lalo na sa mga liblib o underserved community sa ating bansa. Sabi niya, may patutsada pa eh. I do hope, however, that this latest directive of the Chief PNP, we hear less cries from people regarding the proliferation of drugs in the country, and that even fewer shall fall victim to various criminal activities. Wow. Sama ng loob mo, no? Parang sabi pa niya, dahil binawasan niyo ako ng security, dapat bumaba ang krimen, ha? Wow. Trabaho mo yan, te. Focus ka sa trabaho mo. Kaya ka underachiever sa sa DepEd eh. Wala ka. Naalala nyo nung SONA? Walang ipinresentang achievement si PBBM sa DepEd. Bakit? Kasi wala siyang achievement. Imagine. Wala siyang achievement sa DepEd.
Siya lang, education lang mga kotsero, ang sektor na binanggit sa SONA na walang achievement. In fact, ang sinabi lang na ano nun is nagkaroon ng insurance ang mga teacher. Which is, it's okay. Alam nyo mga kotsero, yung paglalagay ng admin staff, administration staff, tsaka pagpapaganda ng benefits ng mga teacher natin, okay na yun. But, you know, sa teacher yun eh. Hindi sa estudyante. Imagine. Sa dinami-dami, sa 2 taon na umupo si Sara Duterte dyan sa DepEd, wala siyang accomplishment. Bagsak pa rin sa PISA. Mahihina pa rin ang mga high school. Buti pa yung CHED din napuri. CHED, TESDA, napuri. Si DepEd, wala. Ganun siya ka-loser, guys. Ganun ka-loser itong si Sara Duterte sa leadership and management. Wala siyang accomplishment. Tapos ngayon, sasabihan niya ang PNP, dahil binawasan niyo ako ng 75 police detail, dapat bumaba ang krimen sa Pilipinas, ha? Dapat bumaba ang droga sa Pilipinas, ha? Etc. etc. Ate, sinabi po ni PBBM sa kanyang SONA ang ating improvement sa war on drugs. Take note, bloodless. Hindi katulad sa tatay mo, bloody. Hindi katulad sa tatay mo, meron 20,000 na pinatay. Di ba? Nakakaya to si Sara. Alam niyo mga kotsero, sisisihan ko talaga na binoto ko sila. Dapat hindi ako nakinig kay BBM eh. dapat di ako nakinig kay PBBM eh. Nung sinabi niyang iboto natin si Sara Duterte bilang vice-presidente. Dapat talaga di ako nakinig. Dapat nagsoto na lang ako kaya lang yan. Nasa huli ang pagsisisi. Hindsight is 2020, ika nga. So, wala na. Pinagsisisihan ko na si Sara. I deeply regret campaigning for Sara Duterte. Sana hindi ko na lang siya ikinampanya. Mga kotsero, kung alam ko na gato pala ka-loser tong babae to. My goodness. Iyakin. Binawasan ka lang ng security, iyakin nga. Alam nyo mga kotsero, 433 ang security niya. Hindi siya presidente pero 433. Tapos nagwawala siya sa 75 na binawas. Anak ka ng tipak lang. Bakit? Ito papakita ko sa inyo. Sara had 433 security escorts in 2022. Nakanantipaklong. Nagre-reklamo ka sa 75 na nawala sa'yo. Noong 2022, meron kang 433. More or less sa 2023, ganyan din. Bakit? Kasi si Secretary Gibo nag-allot ng 75 million para sa security ni Sara Duterte. This actually comprises 345 security escorts ng ating vice-presidente na walang kwenta. Imagine. Nakakairita, di ba? Mga kotsero, itong 345 na to, plus 75 na tinanggal, yun ang total security escorts niya. Kasi ito sa DND, ibig sabihin, galing ito sa AFP. Itong 345 na to. Naka-budget na yan for the 2020, if I'm not mistaken, this is 2024 national budget. Kasi 2023 na hearing to eh. Nagre-reklamo ka, Sara Duterte. Meron ka pang 345 na natitira. Binajitan ka na nga. Ang bait nga ni Secretary Gibo eh. Binigyan ka pa ng ng security detail eh. Wala ka nang kwenta, binigyan ka pa ng security detail. Ang dami yung 345. Hmm. 345 security escorts. Si Sara 433 noong 2022. 2024 malamang sa malamang 345 plus yung 75 ng PNP. In fact, mga kotsero, siya yung may pinakamarami.
It's an increase of 455% from the 78 detailed military personnel under the Office of the Vice President in 2021. O mga kotsero, 2021. Hindi naman sa sinasabi natin na si Leni Robredo, anga-anga talaga yan. Bobong vice presidente yan. Pero mga kotsero, mukhang wala siyang Ito na nga ang problema eh. Si Sara walang pinagkaiba kay Leni. Si Sara walang pinagkaiba kay Leni. Pero si Sara, spoiled na spoiled sa administrasyong Marcos. Tapos, maikiisa siya doon sa mga banat ng tatay niya. Spoiled na spoiled siya. Ito, 2022 ito. 2022 yan. Tapos, ang defense ng OVP, wala namang findings ang COA eh. Walang problema, walang findings ang COA. Pero napakarami nito. Ano ka, Presidente? Ang dahilan pa nila, kasi si Sara umaakit sa bundok-bundok etc. Based sa history, si Leni din naman, kung saan nagpupunta. Diba? Lagi nga siyang first on the ground. Lagi siyang first on the ground. Pero 78 lang ang ang security niya. Si Sara, 433. Wow! 400. Ano ba, may security threat ba? Meron bang death threat si Sara? Etc. Alam ko, galit sa kanya NPA. Pero bakit hanggang ngayon, wala pa rin umaatake sa kanya? Diba? 433 talaga. Tapos, nung 2023, ang bait-bait ni Secretary Gibo. Ang bait-bait ni Secretary Gibo. Binigyan siya ng 345 security escorts noong 2024. Ngayon 2024 kasi 2023 tong budget eh. Ayan 2023 budget hearing to eh. 2024 budget hearing. Ay nako. So ang total pa rin is 433. Ang sabi ni Secretary Gibo, ang VP SPG funding ay sub-allocated lang sa ilalim ng General Headquarters ng Armed Forces of the Philippines budget. Diba? Tapos, ang dahilan pa ni Sara, kasi nagpupunta ako sa mga last mile schools sa mga bundok-bundok, kaya kailangan ko na maraming security personnel. Wala ka na dun ngayon. Hindi ka na DepEd eh. Ang nakakatawa pa nga, kahapon, naglabas ng sarili niyang accomplishment report si OBP. Si Office of the Vice President. Alam niyo ang accomplishment niya, ang tinuturing niyang accomplishment, namigay siya ng 1 million Nutriban. Programa ba to? Is this a program that you have on a medium term or on a long term basis? Pakain ng Nutriban? Baka 1 beses 1 taon lang yan. Nagpakain ka ng 1 milyong Nutriban 1 beses 1 taon. Dapat araw-araw to. See? Ay, hindi. Over 1.1 million nutritious bread were distributed by the OBP to select schools. Hindi pa nga lahat. With a high incidence of malnutrition among children from May 2023 to April 2024. Araw-araw kaya to? Sana araw-arawin niya kasi 1 million buns to tapos 14,472 students lang ang binigyan. Nakakaya naman. Ang dami-dami estudyante sa Pilipinas eh. Sana nilahat mo na. Daan ng tipaklong. Anyway, this initiative is aligned with the Philippine Plan of Action for Nutrition Guidelines and lasts for 120 days. 120 days. Ay, naka. Tapos sabi pa niya, meron daw siyang 119,000 individuals and 30,000 families na nakinabang sa medical assistance, burial assistance programs respectively. Mayor na mayor ang diskarte mo dito, OBP ah.
Programang pangburol. From hospital to bed to death. From hospital bed to the deathbed. Mayor Rampeg. Di ba ganyan sa LGU? Yung namimigay ng libreng libreng trapal. LGU na LGU, discarte mo dito, girl. Eto pa. Libreng sakay daw sa 1 million commuters, okay? Nakakaya naman yung yung programa ng admin. Tapos namigay ng 200,000 bags at nakapagtanim ng 266,072 trees. Pero halo to mga kotsero. Halo to ng DepEd. Halo to sa DepEd. So, ibig sabihin, pinag-overlap mo yung role mo as OVP and DepEd. Ato relief operations, wag na natin yan. Wag na natin lait-laitin yan kasi relief operations. Ibig sabihin, may sakuna, kailangan ng tulong. I mean, we need all the help we can get. Okay lang yan, walang problema dyan. Pero tong mga binibida, lalo na to. Ito yung favorite ko eh. LGU na LGU tayo dyan, girl. Mga kutsero, ibig sabihin, meron kasi siyang 9 sub-offices sa buong Pilipinas. So may 9 sub-offices ng Office of the Vice President. Tapos, ang pagsilbihan nyo lang ay 119,000 individuals. Yung operation mo ay buong Pilipinas, pero 119,000 individuals lang ang napagsilbihan mo. Magkano kayang budget ng OBP? Baka mamaya 1 billion ang budget na ito. Kasi yung kay Lenny, naalala ko dati, almost 1 billion eh. Mga nasa 800 something million yung budget niya eh. Partida. Ang dami pa niyang may pa-testing pa siya, etc. Diba? Pero, sabi ko sa inyo mga kotsero, itong si Sarah, Lenny din to. Overrated lang. Overhyped. Well, actually, ganoon din si Lenny. Kung tutuusin, si Lenny, overhyped din naman siya ng mga kakamping. Ito si Sarah naman, overhyped ng mga DDS. Pero totoo, wala talagang kwenta si Sarah. Bakit daw tinanggalan etong si Sarah? Ba't daw siya tinanggalan ng PNP lang PNP detail, hindi yung sa AFP. So, ibig sabihin, meron pa siyang 300 plus na security detail. Bakit? Kasi mas kailangan sa kalye yung mga pulis natin. Doon naman kasi talaga ang trabaho nila. Diba? Bakit tayo nagde-deploy ng sobra-sobrang pati nga AFP, dapat hindi na bawasan din yung AFP detail niya. Napakarami ng 300 plus. Baka naman pwede na yung 100 kay Sarah. Kasi napakarami ng 300 plus, di ba, Sek Gibo? So far, ito pa lang unang-unang kong criticism kay Sek Gibo. Parang napakarami ng 300 plus para kay Sara Duterte. Total naman wala siyang ginagawa. Ito yung paliwanag ni PNP Chief Marbil. Yung number one, yung security ng Vice President under anymore sa amin, it's under the Presidential Security Command. And what you're doing right now, especially dun sa NCR na kulang-kulang ng mga tao natin, we have to, nagbawas po kami ng mga tao na hindi naman nila kailangan. Even mga generals namin, yung mga retired generals namin, we have to get all our people. Kasi sabi ko nga, ang competition for everyone, policeman, there's about 500 pa police na kailangan mo. And tignan nyo, yung mga police natin, especially kahapon, hirap na hirap. And these people cannot work anymore. Diba? Puyat na puyat sila. Sino papalit sa kanila? So ito po, we are trying to get other people na yung mga hindi kailangan, na hindi naman yung part. Na sabi, tinanong naman namin hindi naman po namin tinangkat, kinausap po ng PSPG natin, yung chief of staff ng ating Vice President, na yung mga tao natin. Kasi marami na sila Hindi naman mostly sa part po ng military. Kasi po yan, Presidential Security Command ang nagbabantay po dun sa right. President. Ang dami na nila. More of yung military. Kami it's just a complement. And we have enough complement po. So
So we have to ask them. If we ask them, we don't relieve any that's the wrong term. Hindi po namin relieve. We ask them na pwede namin ilipat. So nilipat po namin na kailangan po sa NCR. Marami po kami tinanggal. Not only nagpaalam pa. Hindi lang yan, lahat po. Alam niyo mga kotsero, nagrereklamo si Sara. Ang sabi ng PNP chief, nakiusap pa sila. Nakiusap. Pwede ho ba namin kunin uli yung PNP namin? What the hell, VP? Matik na dapat yun. Dapat nga, hindi na nakikiusap sila. Dapat nga si Sara na mismo ang tumatanggi. Ma'am sir, napakarami nyo pong security. Napakarami pong inassign sa akin. Baka okay na po yung 100. Diyos ko, iyakin. Yung mga hindi po talaga kailangan, tinanggal po namin. Diyos ko. Mas kailangan naman kasi talaga sila sa kalsada. Yung kasi trabaho nila, hindi bantayan lang ang presidente. Ang trabaho nila ay bantayan ang buong sambayan ng Pilipino. Hindi lang yung vice-presidente. Diyos ko. Kung gusto niyang maging secure siya, edi sa bahay siya. Total naman, ang trabaho niya bilang vice-presidente ay mag-intay lang. Yung kanyang constitutionally, yung kanyang constitutional mandate ay mag-intay lang na maging bakante ang posisyon ng presidente bago siya mag-assume. Diyos ko. Sabi ni Marbil, kinausap namin ang PSPG, yung Chief of Staff ng ating VP na yung mga tao kasi marami na sila. Totoo naman, marami na sila. As of the latest itong 2023 hearing for the 2024 budget, 345 na yung security escort na galing sa AFP. Mga kotsero, kung itong 345 na to, kahit sabihin natin 245 na lang, sila yung nagbabantay sa ayungin. Diba? Mas may silbi. Itong 345 na to, nakatutok lang sa isang tao, kay Sara Duterte lang. At wag kayong magko-question kung marami ang sa presidente kasi ang presidente kailangan talaga niya na maraming security detail. Lalo na ngayon na inappoint ni Sara ang kanyang sarili bilang designated survivor. Kahit siya naman talaga ang kasunod sa constitutional succession. Anyway. Kung yung 245 dyan, inassign nyo sa Ayungin Sol. Diba? Or sila yung pinangharap nyo sa mga NPA. O di malamang sa malamang, ubos na NPA ngayon. We asked them na pwede namin nilipat namin na kailangan sa NCR. Sabi niya, we have to get all our people because our policemen are already sleepless and are very tired of working beyond their working hours. And they can't work anymore, especially after yesterday. Who would replace them? So we are trying to get other policemen. Diyos ko. Alam niyo yung parang ating PNP tao dito, naghahanap na lang ng lahat ng pulis na lang. Sige, kunin na natin lahat ng pulis natin. Wala na tayong pulis. They're scraping the bottom of the barrel already. Kumbaga, nasa pinakailalim na sila. Kailangan gumalaw lahat ng PNP. Lalo daw sa NCR kasi naubos daw dahil sa SONA. Di na raw sila nag-o-off. Actually, mga kotsero, may katotohanan niya. Kasi meron akong isang kaibigan taga-PNP. Okay. Kaya alam mo na yung sarili mo. Hindi ko na babatiyan. Baka mamaya maano siya eh. Pero kilala niya yung sarili. Meron akong kaibigan na na kumpare na taga-PNP. Halos hindi nag-o-off. Mga kotsero. Kawawa nga eh. Sabi ni Marbil, they are saying that she is being singled out. No, we need more policemen on the ground and even retired generals.
We pulled out their security because we need more men on the ground. Dapat daw kasi 80% of policemen ay nasa labas. If you will see in Camp Crame, we have to download and help our people on the ground because what we want is to limit their working hours to only 8 hours. In doing this, we need to download all excesses. Kailangan lumabas lahat ng mga pulis. 80% kailangan nasa labas. Tapos, anong sasabihin ni Sarah? Mag-iinarte siya, lalaitin niya ang PNP, sasabihin niya, dahil kinuha niyo yung 75 ko, dapat bumaba ang krimen, ha? Lang niya ito si Sarah. Tigas ng mukha. Mano-mano sa tatay, eh. Imagine that. How ungrateful. How ungrateful are you, OVP? Hindi naman for personal consumption mo yan eh. Diba? Iyakin pala. Ala ko matamang. Iyakin pala. And ito yung sinasabi ko sa iyo mga Kojero eh. Napaka-entitled nitong Duterte family na to. Napaka-entitled. Parang pag-aari nila ang buong Pilipinas. Imagine, meron ka pang 300 plus na natitira sa security detail mo. Nagagalit ka dahil sa 75? Nakakaya naman sa'yo, BP. Nakakaya. Nakakaya talaga. Di naman ikaw nagpapasahod. Diyos ko. My goodness. Anyway. Hanggang dito na lang po muna tayo sa video na ito, mga Kojero. Okay, huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page para lagi updated sa mga ganap dito sa aking channel. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless and see you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?